Okay, magandang araw po sa ating lahat. Panibagong vlogs, panibagong updates na naman ang gagawin natin. Alam nyo, ang nangyayari ngayon sa social media, yung mga taong bayan ay nakaabang kung sino pa yung babaliktad sa mga kaalyado ni Presidente Bongbong Marcos. Di ba? Kitang-kita naman natin kung ano ang epekto po, no, ni former President Duterte dahil alam ng mga kaalyado ni Bongbong Marcos na hindi po maganda ang ginawa ng administrasyon kay Tatay Digong. Ito, una nating pag-usapan, ito si Ping Lacson. May inamin po itong si Ping Lacson patungkol po sa alyansa ni BBM. Alamin natin yan mamaya kung ano yung inamin ni Ping Lacson. Ito, si E.S. Meljaldea, itong dating kasamahan sa administrasyong Duterte, ay may revelasyon pala itong si E.S. Meljaldea sa ginawa ni Tatay Digong nung pagdating nila doon sa The Hague, no? May inamin itong si Meljaldea at ngayon lamang natin yan malalaman. Ito revelasyon ito na hindi natin alam behind the scene. Okay? Mamaya pag-usapan natin yan. Ito, pakinggan rin natin ang proclamation speech ni Senator Aimee. Pakinggan rin natin ang proclamation speech ni Representative Rodante Marcoleta at itong si Representative Camille Villar sa kanyang proclamation speech. Okay? Kinanap ito kahapon at yan po ang pakikinggan natin yung mga speeches nila at i-analyze natin. Okay? Heto pa, may balita. Itong isa sa mga ICC prosecutor sa kaso ni former President Duterte, no, na si Karim Khan. Ayan, pansamantalang nag-leave dahil iimbestigahan siya sa kaso niya sa sexual misconduct. Ayan. Tingnan nyo, si De Lima. May acquittal or guilty ba siya? Pumutok yung issue na yan. Tapos, eto, di nyo ba napapansin? Lahat ng ito, may kinaugnayan po ito kay Tatay Digong. Di ba? Si De Lima, di ba? Ano ito panahon ito ni Tatay Digong yung kanyang kaso, tapos may nagka-problema sa kanyang kaso. Ngayon naman ito namang si Karim Khan, no? Ang taga-ICC. Magko-comment tayo diyan, Magre-react tayo diyan. Bakit yan nagkaganyan? Ayan. So, bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong video natin para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone po ninyo, malalaman po ninyo kung meron tayong bagong uploads, meron tayong breaking news, at kung nagla-live mismo ang ating channel, ma-notify kayo. Okay? So mahalaga po na mag-subscribe kayo sa Donmar TV. Ready? 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay. Ito yung una nating i-react. Itong patungkol po kay Ping Lacson na may inamin siya sa alyansa ni BBM. Ito, pasok. Yeah. Nung pinagmasdan ko, talagang nilampaso kami sa party ng Mindanao. Sabi niya ni Ping Lacson, nilampaso kami sa Mindanao. Di obvious. Bakit nilampaso? Nilampaso sila. Ito yung isa sa mga dahilan na nagtatampo itong sina Soto, yung mga sina Ping Lacson dahil dito sa ginagawa ni Bongbong Marcos. Isa dyan, no? Una, si Toby Tiangco ang nag-reveal nito Di ba? Unang-una, itong si Ping Lacson, hindi niya nagugustuhan yung ginawa nila kay VP Sara na inimpeach doon sa House.
Pangalawa, yung illegal na pagka-aresto kay Tatay Digong sa mga dayuhan. Ito yung reason. Kaya nilampaso, pati itong si Ping Lacson, nadamay sila, yung mga senatorial slate ni BBM. Damay-damay, ha? Kaya unti-unti na silang bumabaliktad ngayon, eh. Ating Region 9, 10, 11, 12, Caraga. Yan, talagang lampaso talaga kami. Makita mo sa linyada, pag tiningnan mo yung top 12, wala ka makita halos na taga-alyansa doon. Ang lumalabas po parang 552, no? Di ba? So, si Ping Lacson, nalulungkot siya sa top 12 ng top 12 na resulta ng senador. Halos 5 lang ang nakapasok sa kanila. At yung 2 pa, inendorso pa yan ni VP Sara. Anong ibig sabihin ni Ping Lacson dyan? Dahil may kamalian sa ginagawa ni Bongbong Marcos. Yun ang ibig niyang sabihin. Hindi nila nagugustuhan. Kasi kung hindi ginawa ni Bongbong Marcos at ni Tambaluslos yung pagpapa-impeach doon sa House, kung hindi ginawa yung kay Tatay Digong, sana marami ang nakapasok sa top 12 nila sa alyansa ng Bagoong Pilipinas. Marami sanang nakapasok sa kanila. Yan ang ibig sabihin ni Ping Lacson dyan. Di ba? 5 po sa Alyansa, 5 po sa PDP, tapos yung 2 po kay Kiko Bam. Anong reading po nyo dito? Ano po yung naging pagkakaiba sa nangyari po sa halalan ngayon? Kausap lang po namin si Ana De Villa Singson at sabi nga niya, kagulat-gulat nga ito, no? Yung the voter turnout, ang taas, tapos yung mga kabataan talagang naging mas mapanuri. Kayo po, ano po ang basa nyo po dito sa huling halalan? Similar din do sa observation na gano'n, 552. At similar din. 552, hindi na nga nila sinama si Aimee at si Camille kasi alam naman nila, pumapasok si Aimee at si Camille dahil kay VP Sara. And to tell you frankly, maraming mga usap-usapan ngayon na yung Duterte na yan ay talagang may cheating na ginawa. Kaya paniniwala ng taong bayan, makapasok sana itong mga Duterte. Kasi kung makikita mo sa Mindanao, sa Visayas, laging nag-number 1 ang mga Duterte. Okay? Number 1 ang mga Duterte. Tapos, pagdating doon sa Luzon, okay rin naman ang performance ng mga Duterte. Kaso, bakit hindi nakapasok sa top 12 yung mga ilan sa kanila? So meaning, may dayaan na nangyayari. Di ba? Nakita ko yung latag ng suporta ng boto, no. Ang alyansa, yung sa administration, we came out very strong dito sa as expected dito sa NCR. Tapos of course except the two, except yung kay Bam Aquino at saka kay Kiko Pangilinan. I'm only talking of the 5. Isa rin ito si Bong Revilla. Ito si Bong Revilla, ito papasok sana ito Kasi may pangalan na itong si Bong Revilla Alam mo ba kung bakit hindi nakapasok si Bong Revilla? Dahil epekto rin ito sa nangyari kay VP Sara at kay Tatay Digong. Or 6. Unang-una, si Revilla po, nanalo yan noong yung last midterm election ni Tatay Digong. Nanalo kasi kumampi ito sa mga Duterte Nung nalaman na ng taong bayan na doon na siya kay Bongbong Marcos sa alyansa, tapos nangyari pa yung kay VP Sara at ni Tatay Digong, ayan, inidoro ang labas. Candidate ng alyansa. Nung pinagmasdan ko, talagang nilampaso kami sa party ng Mindanao, starting Region 9, 10, 11, 12, Caraga. Yan, talagang lampaso talaga kami. Makita mo Hindi lang nilampaso, inidoro pa.
Pagkatapos inilampaso, talagang inidoro pa kayo. Buti na lang nanalo pa kayo eh. Sa linyada, pag tiningnan mo yung top 12, wala ka makita halos na taga-alyansa doon. Minsan nasisingit si Manny. Oo nga, di ba? Doon nga sa Mindanao, may isang lugar doon na yung alyansa nga, zero talaga sila. Zero, as in zero. Kaya nakapagtataka bakit hindi nakapasok ang mga Duterte eh. Pacquiao, minsan nasingit kung mabibilang pa namin si Camille Villar nasa alyansa, minsan nasisingit siya doon. Pero talagang pag tinignan mo, very evident. Ang talaga nasa top 12, lahat ng yung sinasabi ng Duterte. Pero 5 doon ang talaga na, halos lahat sila actually. Yung 10 plus 2. Inamin mismo ni Ping Lacson na nakita niya mga Duterte pumapasok doon sa Mindanao at Visayas. Minsan pumapasok ka si Amy, tapos si Camille. Ganun na naging latag. So, napakaliwanag na pagdating sa Mindanao, ganun ang distribution ng boto. So, masasabi ko, napakalaking factor talaga ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Diba? Siya na mismo ang nagsabi niyan, ha? Malaking factor po si Tatay Digong. So, ngayon na nakapasok itong si Ping Lacson, malaki rin ang chance nito na babaliktad ito at he will vote to not to be impeached, no, si BP Sara. Sa resulta ng halalan sa midterm election. Based on the results of the... Di ba? So, kayo nang humusga dyan. Si Ping Lacson na namataan natin na tahimik siya muna nung before the election. Parang hindi pa niya tinitira ang administrasyong Marcos. Ngayon tapos na yung election, ginamit rin si Bongbong. Ayan na, maglabasan ang tunay na kulay nyo dyan. Di ba? Ito. Punta tayo dito sa revelasyon ni E.S. Milladea na meron pala itong sinasabi si former President Duterte sa kanya. At dito mo talaga makikita kung gaano kabait itong si Tatay Digong. Ano ang sinabi? Milladea, pasok. Makikita ko yan eh. Nung pagdating kami ng aeroplano dito. Ang tinutukoy dito ni Milladea, ito yung sitwasyon nila noong nasa eroplano pa sila papuntang The Hague. May sinabi sa kanya si Duterte, okay, na bago mag-landing ang eroplano, ito yung senaryo nila. Ito yung sinabi ni Tatay Digong. Ang unang tanong niya sa akin nung landing na kami. May tanong si Tatay Digong sa kanya. Kita ko yan eh. Nung pagdating kami ng aeroplano dito, ang unang tanong niya sa akin nung landing na kami, may pera ka ba dyan? Sabi ko, meron yata akong $550 na Hong Kong. Kasi galing kaming Hong Kong eh. Wala talaga silang dala-dalang pera. Kasi hinuli sila kaagad ni Torre eh. Pinasakay sa eroplano, wala ka silang dalang mga underwear. Kawawa nga eh. Pati medicine ni Tatay Digong. So nakakatawa, no, na nakakalungkot na nagtatanong itong si Tatay Digong, meron ka bang pera dyan na dala-dala? Buti na lang may Hong Kong dollars itong si si Milladea. At anong ginawa? Ito, patuloy natin na kung ano yung sinabi. Meron yata akong $550 na Hong Kong. Kasi galing kami Hong Kong eh. Yeah. Yun lang ang laman ko. At saka may card ako. O sige, pagdating natin sa airport, pakain mo lahat ng mga kasama natin sa aeroplano. Gutom na gutom lahat yan. Kalaban niya yan ha, yung pa yung nanghuli sa kanya. And then bilihan mo sila ng mga jacket nila. Kasi Malamig. Hindi nyo alam yung mga istoryang yan. Grabe no? Grabe yung storya na yan ha. So, ibig sabihin, maganda talaga ang puso nitong si Tatay Digong. Imagine that one, tinanong niya itong si Milladea, may pera ka ba dyan? Sabi ni Milladea, meron man akong 500 Hong Kong dollars. Di syempre, sabi ni Tatay Digong, pagdating natin sa The Hague,
bumili ka ng mga pagkain sa mga kasamahan natin. Imagine, yung pilot at yung mga gwardya sa loob ng eroplano nung inaresto sila si Tatay Digong, yun ang gustong pakakainin ni Tatay Digong. Imagine that one. Kalaban nila yan eh. Inutusan yan ng Marcos administration na hulihin sila. Pero anong inisip ni Tatay Digong? Pakainin mo itong mga taong ito. Imagine that one. Grabe guys, nakakadurog talaga ng puso yung ginawa ni Tatay Digong eh. Ang mga pilot at saka yung mga nagagwardya sa kanila, gusto niyang bilhan ng pagkain, pati jacket. Kasi alam ni Tatay Digong na sobrang malamig dyan sa Dahig. Gusto niyang, may pera ka naman dyan, Miljaldea, bumili ka ng mga jacket at pagkain. Diba? Ganyan po ang tunay na nagsiservisyo sa mamamayang Pilipino. Kasi alam po ni Tatay Digong na itong mga taong ito, inutusan lang ito ni BBM o kay ni Tambaluslos o kung sino man ang nagplano nito. Diba? So, imagine that one, hindi yan nalalaman natin. Ngayon, ipinaalam po ni Miljaldea itong mga pangyayaring ito. Oh, siya mismo ang siya mismo ang reveal sa kabutihan ni Tatay Digong. Ito lang. Iniisip ba ni Bongbong Marcos na pakainin niya ang mga piloto at yung mga gwardya sa eroplano na yan na sinakyan ni Tatay Digong? Inisip ba yan ni Bongbong Marcos? Wala. Gutom. Anong makain nila? Meron siguro sa allowance, pero si Duterte pa ang nag-isip, ha? Si Duterte pa talaga ang nag-isip. Kasi siguro, nakikita at naiisip ni Tatay Digong na ito ay inutusan lamang at sila po ay nagtatrabaho lamang. Okay? So, talagang alam niyo, sa totoo lang, dapat talagang ibalik natin si Tatay Digong kung pwede pa lang presidente, di ba? Or vice president ba? Suppose si VP Sara ang president. Oh, kasi po tested na po sila na sila yung may malasakit eh. Itong administrasyon ngayon ni Bongbong Marcos, wala. Nakakagalit ang mga pinanggagawa nila sa kaartihan ni Bongbong Marcos, sa kaartihan ni Liza Marcos. Yan sila eh, mga arte eh. Oh, ito pa, panoorin natin itong pagkapanalo ni Senator Amy Marcos, ang kanyang proclamation speech. Okay? At sana naman itong si Senator Amy, magpapasalamat ka kay VP Sara na inendorso ka pa, di ba? O heto, panoorin natin ha, si Senator Amy. Sa mga ginagalang naming commissioner ng COMELEC, sa aking nanay na nasa siyam na 96 years old na, at kasama ng aking mga anak na kailanman hindi nagduda na ako'y mananalo. Kay Presidente Duterte, ang ating dating Pangulo, na Oktubre pa lamang, itinaas na ang aking kamay at sa kanyang anak na hanggang sa huling sandali, si VP Inday Sara ay ako'y kinakampanya. Sa inyong lahat, ang tagumpay na ito, kahit gaano kailap at kahirap, ay isang katibayan na kapag ikaw... Ito, genuine talaga itong pagpapasalamat ni Amy. Kasi alam niya mismo na nanalo siya dahil sa mga Duterte again. Okay? Ay nanindigan para sa tama, mananalo ka. So, Amy yun ang aming ang taong bayan po ay nag-aabang kami sa inyo. We are looking forward.
kung ituloy mo yung ginagawa mo sa Senado, especially po sa sitwasyon ni Tatay Digong. Nakaabang kami dyan, ha? Sa totoo lang, nakaabang kami dyan. Heto naman, this time, panoorin rin natin ang proclamation speech ni Rodante Marcoleta. Mga minamahal kong mga kababayan, sa ngalan po ng aking pamilya, ako'y taus-puso pong nagpapasalamat sa natatanging pagtitiwala na ipinagkaloob ninyo sa akin at sa pagkakataong makapaglingkod bilang isang senador ng ating bansa. Ang tagumpay na aking nakamit ay tagumpay po nating lahat. Para sa akin po, ito ay tagumpay na rin. Ito. Bago magpatuloy si Representative Marcoleta na maging senador na, kitang-kita ko sa kanyang mukha na sincere and heartily ang kanyang mga speeches dito. Okay? Kasi alam niya na hindi biro ang pagiging senador. Unless if gaya ka lang ng ibang mga senador na naging senador lang dahil gahaman sa kapangyarihan at kung ano-anong mga balak nila, di ba? Sa pansariling interest. Pero ito kasi si Rodante Marcoleta, kitang-kita ko sa kanyang mukha yung sentimiento niya sa pagkapanalo niya. Na ito po hindi biro ang aking pagkapanalo. Talagang magtrabaho siya. Dahil seryoso itong tao damang-dama niya na itong destiny niya, no? May kinaugnayan po ito sa plano ng Panginoon. Yun ang nakikita ko sa kanyang mukha dito ng pag-iral ng demokrasya sa ating bansa. Isang panibagong yugto na nangangailangan ng nagkakaisang pagkilos para sa kabutihan ng ating bansa. Ang pagtitiwalang ito ay hindi lamang katuparan ng isang karangalan na iginawad sa akin. Higit sa lahat, ito po ay sumasagisag sa isang mahalaga ngunit mabigat na pananagutan. Ang paglilingkod ng buong katapatan. Pagsisikapan ko po ito ay aking balikatin. Hanggang sa aking mapatunayan sa inyong lahat na ako po ay karapat-dapat sa iginawad ninyong pagtitiwala. Ang kailangan po natin ngayon ay pagtutulungan, hindi hidwaan. Ang kailangan po natin ay hindi paligsahan ng akusasyon, kung hindi paghanap at pagtuklas ng mabisang pamamaraan tungo sa kaunlaran. Ang 6 na taon na ibinigay po ninyo sa akin ay hindi tungkol sa paggamit ng kapangyarihan. Ito alam niyo sa mga kababayan natin na bumoto dito kay Marcoleta. Ako, isa ko bumoto dito, di ba? Alam niyo, excited ako sa kanyang performance sa Senado. Kasi alam ko na hindi ito papayag ng mga kabalastugan. Yung mga nasa Senado ngayon na gumagawa ng mga palusot, gumagawa ng mga... Kasi si Raffy Tulfo, naha-hype si Raffy Tulfo nung una lang yung first month ng kanyang serbisyo parang trabaho ka agad, tapos ang tigas-tigas ni si Raffy Tulfo. At the end of the day, makikita mo bigla siyang tumahimik, di ba? Ito hindi. Ito, si Marcoleta kapag alam niyang meron talagang mali, no? Mag-iingay at mag-iingay ito
Kasi may paninindigan eh. Kaya ako excited dito sa kanya eh. Kundi sa pangingibabaw ng tapat na paglilingkod na inaasahan at inaasam ng ating mga kababayan. Hindi po ito tungkol sa pansariling kapakinabangan. Correct. Kung hindi, ito ay sa kapakanan at interes ng bawat isang Pilipino. Maraming salamat, Chairman George. At sa buong kawani at mga opisyalis ng Komisyon ng Halalan. Maraming salamat po sa sakripisyo ng aking pamilya. Magandang hapon po sa ating lahat. Ayan. So, Representative Rodante Marcoleta at magiging Senador Marcoleta, congratulations sa inyo. Okay? So, ayan po. Excited kami sa iyong performance sa Senado. Okay? Punta naman tayo ngayon kay Camille Villar, ang kanyang speech sa proclamation. Okay. Camille Villar, pasok. Chairman of the Commission of Elections, Honorable George Erwin Garcia, Honorable Ray Bulay, Honorable Amy Ferolino, Honorable Nelson Celis, Honorable... balita ko ha, itong si Cynthia Villar, yung kanyang natalo rin daw. Kasi local election yun eh. Okay, ito naman, nanalo si Camille Villar, and I believe malaking factor yung pag-i-endorso kay VP Sara. Ernesto Maceda Jr., Honorable Marta Tangaño Kasingal, Honorable Noli Pipo, sa lahat po ng nandito ngayong hapon, sa ating mga minamahal na kababayan, I stand here incredibly honored and humbled by this opportunity. I'm grateful to God that we had a peaceful elections with a very good result. And today, with all humility, tinatanggap ko po ang responsibilidad na ito at karangalan na ito. And I promise that I will work twice as hard, that I will stand twice as firm, and that I will serve with all my heart and exhibit leadership, because leadership is about showing up, standing up when it's easier to play it safe, and speaking out when it's more convenient to stay silent. Ako, ito lang yung masasabi ko sa iyo, Camille Villar, ha? Isipin mo yung inendorso kayo ni VP Sara. Panahon na kailangan po ni VP Sara ang inyong tulong, I hope na makikita rin ng taong bayan. Okay? Na ano yung isusukli nyo kay VP Sara. Okay, bilang supporter ng mga Duterte, di ba? Ipakita nyo sa taong bayan na worth it yung pag-endorso ni VP Sara sa inyo, di ba? I am overwhelmed by this moment because this journey hasn't been easy, and my heart is simply filled with love and gratitude. Again, I would like to thank God, everyone who supported and was part of my campaign, to everyone who pulled me through this, to my fellow candidates and my fellow senators. You are all an inspiration to me, and thank you for encouraging me. Sa lahat po ng nag-volunteer at kasama ko nung kampanya, maraming salamat. And to my family, to my husband, Erwin. Pasalamat ka kay Bongbong Marcos. Bakit hindi mo binanggit yung administrasyon si Bongbong Marcos?
Ay, baka sa dulo babanggitin niya. Okay. To my kids, Tristan and Kara, thank you for being with me through the highs and lows. To my brothers, Paolo and Mark, thank you for guiding me and bringing me home. And above all, to my parents, to my mom, Senator Cynthia, and to my dad, Senator Manny Villar. Papa, I remember I told you when I was younger that it was my dream to be like you and to serve and to help as many people as I could. And thank you for helping me achieve my dreams and making my dreams come true. And higit sa lahat po ng ating mga kababayan na tumulong po sa akin at nagbigay ng tiwala at suporta, maraming salamat po. Iingatan ko po ang inyong tiwala at suporta at makakaasa po kayo na magtatrabaho po ako para yung mga pangarap natin para sa sarili natin, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating pamilya at para sa ating bansa ay makakamit natin ng sama-sama. Muli, maraming salamat at mabuhay po kayong lahat at mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipinas! Okay. Ako naman ay I'm hoping naman na itong si Camille Villar hindi niya malilimutan kung ano yung nagiging epekto sa pag-endorso ni VP Sara. And at the same time, gusto ko ring ipamukha ni Camille Villar na walang epekto yung naging alyansa ka kay Bongbong Marcos. Kasi kung hindi ka nagpa-endorso kay VP Sara, sama ka na, I think, naisama ka sa mga nasa inidoro ngayon. Di ba? So, I hope na isa ka sa mga anong tawag doon? Isa ka sa mga senador na tutulong sa mamamayang Pilipino, especially sa mga pangunahing problema ng ating bansa. Okay? Kasi I hope na nalagpasan na natin yung mga nangyari dati na hanggang pangako lang ang ilang mga senador, no? Pagkatapos na sila na ay nakaupo, mukhang kakalimutan na yung taong bayan eh. So I hope, Camille Villar, ha? I hope. Itong si Karim Khan, no? Na isa sa mga prosecutor sa ICC, no? Sa kaso ni Tatay Digong, ay pansamantalang nag-leave. Bakit ba nag-leave? Iniimbestigahan raw sa sexual misconduct. Talaga? Ito. Panoorin natin ito. Pasok. Pansamantalang nag-leave sa kanyang pwesto si International Criminal Court o ICC Prosecutor Karim Khan sa gitna ng isinasagawang investigasyon sa kanya kaugnay sa issue ng umano'y sexual misconduct. Ayon sa tanggapan ni Khan, naka-leave ang ICC Prosecutor. Imagine that one, ha? Di ko lang alam kung siya ba'y pinagbibintangan lang dito o talagang ginawa niya ito. Pero sa akin lang, isa kang ICC prosecutor tapos may ganyan kang klaseng kaso, di ba? I cannot believe. Kagaya rin ito ni Senator Laila de Lima na nanghuhusga dito kay Tatay Digong tapos may kaso rin naman siya na at that time may kaso rin pala ito si de Lima, DOJ siya at naging senador. May kaso rin pala siyang drug trade, di ba? Ganyan na ba? Lahat ng ito lang aking napansin, lahat ng mga kumalaban kay Tatay Digong, no, may issue talaga. Ay nako. Pero yung kay Tatay Digong,
ano lang yon, pinagbibintangan siya sa mga kalaban niya sa politika, kaya siya nakakulong ngayon. Di ba? Pero itong kay De Lima at itong kay Can, ano ito out ito sa mga political issues itong mga kaso nila. Kasi yung drug trade ni De Lima at that time, kaya nga kinasuhan si De Lima at that time, panahon nangyari yon, panahon pa ni Pinoy. So hindi mo masasabi na accusation lang yon sa administrasyon Duterte. Di ba? At ito naman, alangan naman, wala namang kumalaban dito kay Karim Khan. Sariling kaso din naman niya, di ba? What do I mean? What do I mean? Itong kaso niya, itong inimbestigahan siya sa isang sexual misconduct, out ito sa mga kampo ni Duterte. Out, wala silang ano dyan. Ang tanong ko dito sa kanya, kayong mga itong sino yun, si Attorney Conte, yung mga nagrereklamo ba? Ito ba yung ipinagmamayabang ninyo? Na magja-judge? Wala na sa akin. Reaction ko lang ito. Ito ba yung ipinagmamayabang ninyo na sa ICC? Meron lang palang sabi to Pero hindi ako manghuhusga dito kay Karim Khan kasi imbestigahan pa nga, di ba? Pero sa akin lang ba, bago tayo mag-aakusa kay Tatay Digong, no? Let's see to it also kung tayo ba po ay malinis, di ba? Kasi lahat naman tayo ay may iisang mga pinagdaanan sa buhay. Kaya wag manghusga. Attorney Conte, ano na ito? Hanggang sa matapos ang isinasagawang investigasyon ng UN Office of Internal Oversight Services. Gayunman, nilinaw ng mga abogado ni Can na wala itong intensyon na bumaba sa pwesto sa gitna ng mga panawagang magbitiw ito upang maingatan ang kredibilidad ng korte at ang tiwala ng mga biktima at publiko. Pansamantalang hahalili sa mga trabahong naiwan ni Can ang dalawang deputy prosecutors. Nauna nang itinanggi ni Can ang aligasyong sexual misconduct at iginiit na wala siyang kasalanan. Siyempre, tatanggi talaga yan. Di ba? So, ayan So, ganyan siguro talaga ang buhay Ang bilis ng karma. Ang bilis ng karma. Tingnan nyo si De Lima ngayon. Tingnan nyo si Karim Khan ngayon. Ang bilis ng karma. So, kayong mga audience ko dito sa Donmar TV, libre kayong mag-comment, mag-react sa mga pinag-usapan natin. Okay? Usap-usap tayo sa comment section. Don't forget na i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. And at the same time guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone po ninyo, ma-notify pag meron tayong breaking news, kung meron tayong bagong uploads, at kung nagla-live mismo ang ating channel, malalaman po ninyo. Okay? Kaya mahalaga po na mag-subscribe. So, ito. Meron tayong pangalawang channel, ang Donmar TV, Balitang Totoo. Subscribe rin kayo doon. Marami tayong videos doon, mga updates na hindi nyo makikita dito sa main channel natin. Okay? So, sa mga audience ko dito sa Donmar TV, see you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. And God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.